Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin, and today ipapakita ko sa inyo na encounter ko na issue sa aking bagong battery na I'm sure may encounter nyo din, at medyo nakakalito lang kasi pwede nyo isipin na hindi yun yung problema niya, pero napakasimple lang ng problema. Basically yung problema natin ngayon, ayan, nakikita nyo yung cells natin. Ito, screen record natin para makita nyo. Ito, sa app natin makikita nyo yung voltages ng cells natin, hindi siya balance. 3.33, 3. Ayun, umakyat pa ng 3.5, tapos 3.34, 3.39. So, ayun. Pero pag chinek natin yung voltages ng cells natin, ayan, bali naka-setup na 4S yung battery natin. Ayan, 1, 2, 3, 4. Check natin yung voltages ng cells natin. Cell 1 natin, 3.33, which is tama, 3.33 yung nakalagay dito. Cell 2, 3.33 din, pero sa app natin 3.44. Cell 3, 3.32. Cell 4, 3.32. Ito 3.39 at 3.38 ang lumalabas sa app. So hindi sila pareho ng pinapakita. Tapos isa pang makikita nyo yung sintomas ay kapag nilagyan nyo ng load, yan, lagyan natin ng load. So ngayon nagcha-charge tayo ng 17 amps. Nakakabit to sa solar panel. Nilagyan natin ng load, unti-unti ng magiging negative dapat yan. Tayo lang natin, and negative 12. Tapos tignan nyo yung voltage ng cell natin. Kanina ay 3.4 yung cell 2 natin, pero ngayon bigla siyang bumagsak, 3.18 na. Tapos yung isa sa mababa natin 3.33, siya na yung pinakamataas ngayon. Ayan, so bakit 3.4 tapos biglang bagsak ng 3.1? Ngayon 3.20. Patayin lang natin yung load para tumahimik. So pag na-encounter nyo yun, una nyo iisipin siguro dalawa: sira yung BMS nyo, hindi niya nadidetect ng tama yung voltage, or sira yung cells nyo kasi biglang bumabagsak yung voltage ng battery. Bagong-bago lang itong battery na to. Okay pa itong mga to kasi okay pa yung voltages nila bago ko i-build. Hindi naman nagbo-bloat. So dapat okay pa sila. Ayun, makyat ulit na 3.48 after nating alisin yung load. So ang isipin nyo, BMS or cells. Pero ang tingin ko ang problema lang dito ay bus bars. Kasi kapag nilagyan natin ng load, biglang bumabagsak yung voltage. And then chinek din naman natin yung voltages ng cells natin directly. Tama naman, tapos mataas ang lumilitaw dito. So pwedeng BMS din yung problema. Pero sa tingin ko nga ang problema dito ay yung bus bar lang. Kasi hindi ko nahigpitan ng tama yung mga bus bars. So maganda nga dapat meron tayong pang torque. Kasi sa datasheet kung minsan nilalagay nila yung torque specs kung gaano kahigpit talaga yung paghigpit nyo para sakto. Pero hindi ko mahanap yung aking pang torque. So higpitan lang natin na feel mo na mahigpit na, pero hindi super higpit na masisira mo yung threads nung cells. Monitor din natin yung voltages ng cells natin dito habang hinihigpitan natin. Unahin natin sa cell 1. Makikita nyo, magbabago yung mga voltages ng cells natin dyan. So far hindi nagbago. Sa kabilang side ng cell 1 natin, so hindi pa rin nagbago. So mukhang maayos naman yung pagkakatorque netong cell 1 natin. Cell 2, ito yung mataas yung voltage na lumalabas. Kung bakit super taas, 3.46 pero 3.33 lang sa tester natin. Ayun, no, nung hinihigpitan natin bumabagsak ng unti-unti yung voltages. Naging 3.39 na lang, 3.38. Higpitan ko lang unti-unti. Hindi rin nakakatulong na magkaiba yung bus bar natin. Naubusan kasi ako ng bus bar. Pero hindi dapat ganyang kalaki yung difference nila. Taas pa rin yung isa, 3.38. Pero mas okay na kayo sa 3.4 to 3.5 kanina. Ayun, hinigpitan na natin. At yung voltages ng cells natin medyo okay naman. Naging 3.3 na sila lahat. Medyo mataas pa rin yung isa. Lagyan natin ng load. Tingnan natin kung bababa pa rin yung voltage ng cell. Bumababa pa rin. Check pala natin habang may load kung ganun din ba yung voltage. Ayan, 3.28. Pero dito 3.32 pa lang talaga.
3.32 sila lahat. Dito lang yung lumalabas ng 3.29. Makikita nyo, mukhang sa bus bar nga talaga yung problema natin. Makikita nyo kapag chine-check natin mula dito 3.29, pero pag mula dito 3.32. So mukhang yung connection dito ang may problema. Hindi kasi maganda yung buo ng battery natin eh. Medyo nalilimitahan kasi tayo sa pag-configure ng bus bars natin kasi kailangan natin gawing ganito, isa lang, para maging balance siya dito. Kung makikita nyo kasi, kailangan yung distance na ito travel ng kuryente sa every cell pareho. Like mula dito, ayan, hanggang dito sa point na to, dapat pareho yan. Tignan nyo, mula dito papunta doon, pareho ang ita-travel niya. Kailangan yung tatlo madadaanan niya. Like sa pangalawa, ito, isa, bilangan nyo, 1, 2, 3. Like ito, 1, 2, 3. Like etong pangatlo, 1, 2, 3. So dapat pareho kasi kapag hindi pare-pareho, like magiging lalagyan natin ng bus bar dito, yung cell na to, makikita nyo isang jump lang yung dadaanan niya, 1. Etong cell na to, 2. Etong cell naman nandito, 1, 2, 3. So hindi balance, kaya ganito yung pagkaka-setup ng bus bar natin para maging balance sana. Kaso mukhang hindi maganda etong bus bar natin. Ito ang problema natin. Try kong palitan etong bus bar na to para, kasi iba yung bus bar na nakalagay dito, yung medyo mas maganda. Tingnan natin kung may effect. So dagdagan na lang natin, tignan natin kung may difference sa mangyayari. Para hindi tayo mabigla, patay natin yung discharge sa up. Yan. Dinagdagan na natin ng bus bar kasi nakita natin na dito yung bumabagsak yung voltage. Check natin yung voltage kung may pagbabago. Cell 1 3.33, cell 2 3.32, 3.32. Ayan, okay na. Maayos na. 3.32 na yun na-detect. So sa bus bar yung problema. Pag nilagyan natin ng load, ayan, makikita nyo hindi na bumabagsak yung voltage ng cells natin. Dati nagiging 3.2, ngayon 3.32 pa rin. So yun, pag na-encounter nyo yung ganon, na iba yung voltage na nadidetect sa BMS, tapos pag nilagyan nyo ng load, biglang bumabagsak yung voltage ng isa sa cell na base sa BMS. Pero kapag tinest nyo sa tester nyo, directly yung cell, ay maayos naman yung voltage, hindi siya nagtutugma sa BMS. Ang usually may problema nun, hindi maluwang yung mga bus bar nyo. So higpitan nyo to, i-check nyo kung maluwang yung etong sense leads ng BMS, at make sure maayos at malinis yung mga bus bar. So ayan, pinakita ko lang sa inyo kung anong mangyayari kapag maluwang yung mga bus bar nyo. So mali yung madidetect sa app nyo, tapos babagsak yung voltage na madidetect dito, yung total voltage. Hindi ko napakita sa inyo pero bumabagsak yan, nagiging 12 volts yan imbes na 13. So ayun lang, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye. Oh. They're so cute. Ah! That's not healthy at all. They're so cute.